Hi! First time pupunta ngayon ni Elisa sa Tokyo Disneyland. Celebration namin para sa birthday niya. At dahil sa sobrang excited nga nito ni Alisa, kahit na 7:35 pa yung sasakyan naming bus, mga lagpas 6:30 nandito na kami sa station. Online nga pala ako nagpa-reserve ng seat namin dito sa bus. From here, 1 hour and 15 minutes lang din naman ang biyahe. At dahil sakura season nga, ang dami na ring full bloom sakura sa paligid. Pagsakay nga namin ng bus, nakatulog agad si Alisa. Paano ba naman, mas nauna pa siya magising kaysa sa alarm ko. Medyo na traffic yung bus, kaya dumating kami dito sa Disneyland, past 9:15 na. Ang bus stop naman nasa tapat na ng entrance ng Disneyland, kaya hindi ka na rin maglalakad ng malayo kapag galing ka sa bus stop. Umaambon-ambon kanina, kaya medyo natagalan kami sa biyahe. Sana hindi tumuloy ang ulan. At pagpasok nga namin, nakita agad namin si Mickey Mouse. Kaya lang kailangan mo manalo sa letter nila bago ka mapagpa-picture. May ibang mascots din na bubungat sa'yo, kaya makakapagpa-picture ka agad. Kaya lang si Alisa takot daw kasi kay Captain Hook, kaya hindi kami napagpa-picture. Pagpasok mo nga sa loob, ang unang bubungat sa'yo ay yung castle ni Cinderella. Dahil siya ang una namin nakita, pumasok na din kami sa loob kasi hindi naman ganun katagal yung waiting time. Mami, tatanoshikatta. Ayan, at sabi nga ni Alisa, nag-enjoy daw siya. Walang rides dito sa castle ni Cinderella. Kumbaga parang museum lang siya ng story ni Cinderella. Ang ticket ngayon dito sa Disneyland is 9,900. Nagmahal na ngayon kesa sa dati namin punta. Pero depende yun sa season. Ngayon kasi is Hariyasumi or spring break ng mga bata, kaya mahal talaga kasi peak season. Wala ring bayad ang 3 years old below, kaya wala pang bayad si Alisa. Kahit 3 years and 11 months na siya at mag-birthday na siya next week. At isa nga ito sa mga pinipilahan dito sa loob ng castle ng Cinderella. Pwede ka umupo dyan at makapag-picture-picture, pang-profile picture. Feel na feel nga ni Inday ang seat. Nangunguna pa sa amin. Tapos bumili kami ng headband. Gusto ko nga yung Ariel-themed Mickey Ears headband para pair sa damit niya, kaya lang yung dongus niya, pink. Next step naman namin is itong Feel Her Magic. 3D theater siya at ang show ngayon is about kay Donald Duck na hinahanap niya yung magic hat niya. Hindi kasi pwede mag-video sa loob, kaya hindi na ako nakapag-video. Nasa show din si Jasmine at Ariel, kaya tuwang-tuwa to si Alisa. Next naman is itong Alice's Teacup. Meron din ganitong ride sa Pilipinas ang alam ko, kasi feeling ko nakasakay na ako sa ganito dati sa Pinas. Ito yung papaikutin yung parang steer wheel sa gitna ng cup, tapos iikot yung cup ng sobrang pagkabilis-bilis. Saglit lang kami nag-antay sa line. Maraming tao, pero hindi ganun kahaba ang mga pila sa mga rides. At ayan, kitang-kita naman sa mukha ni Alisa kung gaano siya ka-excited. Tingnan natin kung mapapagalaw niya yung steering wheel. Noong una nga ay ang hina-hina pa ng pagpapagalaw niya, kaya nag-i-enjoy pa siya ng sobra-sobra. Pero hintayin niya, tingnan niya yung dulo nito. Nakakatuwa lang kasi may kita niya sa mukha niya kung gaano siya ka-excited. Iba talaga ang epekto ng Disneyland, hindi lang sa mga bata kundi para sa matatanda rin. Meron nga pala kaming birthday seal, yung sticker na ididikit mo sa damit mo. At sa tuwing may kita ng staff, babatiin ka nila ng happy birthday. Inannounce din kanina bago mag-umpisa yung ride na birthday daw namin. At tinan niyo kung paano magbago ang expression ni Alisa. Ang bilis ba naman yung pinaikot ayan, hilo tuloy siya. From this to this. Pero after niyan, tinawanan niya sarili niya. Sila nga pala yung kasama ko. Ito yung kay Pusang, kaya lang sarado si Pusang. Wala si Pusang. May isa pa kaming friend na hinihintay, kaya for the meantime, mag-i-snack muna kami. Si Alisa kasi kaninang umaga sobrang excited, ayaw niyang kumain. Kaya hindi kami parehas nakapag-almusal. Dito kami sa restaurant ni Gaston. Malapit din ito sa Beauty and the Beast Castle. Yun naman kasi next naming sasakyan. Yun kasi ang may mahabang pila, kaya dito na kami sa malapit maghihintay. Nung time na to, nasa 110 minutes ang hihintay mo sa pila. Few years ago lang nagbukas tong castle ni Belle, kaya naman sikat na sikat. Sakto at hindi pa kami nakakapunta or nakakasakay ni Alisa. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda at ka-detailed ang pagkakagawa nila sa castle ni Beast. Nakakamangha talaga dito sa Disney, sobrang detailed kasi ng pagkakagawa nila sa bawat castles or structures na nandito. Kada rides, pakiramdam mo na nandun ka sa loob ng storybook ng bawat character. Kaya ang tawag ng mga Japanese dito ay Yume no Kuni or Dreamland. Kasi kapag nasa loob ka nga, feeling mo nasa panaginip ka kung saan naroon ka sa loob ng story ng bawat character. Happiest place on earth, ika nga. At nakasakay nga pala kami dito sa isang napakalaking soup bowl.
Ang first scene, yung nagdi-dinner si Belle, yung mga nagsasayawan yung mga plato at kubyerto sa kusina. Mukhang kinakabahan si Alisa, pero for sure nag-e-enjoy siya at naku-curious siya kung ano yung makikita namin sa loob. Tungkol syempre sa story ng Beauty and the Beast ang rides na to. Buong storyline ng Beauty and the Beast ang makikita mo sa ride na to. Talagang simula sa umpisa at hanggang sa dulo. Kaya kahit hindi mo alam yung storyline ni Beauty and Beast, sigurado mag-e-enjoy ka dito sa loob dahil sa musics at sa galaw ng napakalaking soup bowl. Mamamangha ka rin kasi sobrang galing ng pagkakagawa nila dun sa mga karakter. Parang totoong tao at hindi mukhang robot kasi smooth ang galaw ng bawat isa. Nung una nga natakot si Alisa kasi hindi niya na-expect na ganun kalaki yung mga karakter dito sa Disneyland. Sa last scene nga may kita natin na nagkaanak pala si Beast at si Beauty. Bumalik na rin sa pagiging tao yung mga gamit ni Beast sa castle. At syempre bumalik na rin si Beast sa pagiging prince. Sa lahat talaga ng Disney princess or Disney story, yung story nilang pinaka-favorite ko. Nahilo na ba kayo? Hindi ko talaga ginagalaw yung camera dyan. Yung soup bowl na sinasakyan namin yung sobrang lakas ng ikot. Pero hindi naman kasing lakas nung Alice Cup kanina. Tapos dumaan din kami sa mga gift shops at habang naghihintay ng mga kaibigan ko, dito muna kami ni Alisa dahil enjoy na enjoy siya. Ang dami kasi niya nakikita sa paligid niya. Next stop naman namin is itong Toontown. Cartoons naman ang main nila dito. Mukhang maraming tao no, pero ang totoo niyan saglit lang talaga ang hinihintay namin dito sa bawat rides. Konti pa yan compared sa ibang araw. Ito naman ang next na sinakyan namin. Magalaw sa loob kaya hindi ako nakapag-video. After niya si Elisa naman tinatry buhatin yung 10,000 kilograms na barbell. Paglabas nga namin may nakita ulit kami mga characters. Ito naman ang Three Little Pigs. Nagulat nga kami kasi pagtingin namin dun sa isang pig, igalit yung itsura niya. Natakot tuloy si Alisa. Nakita din namin yung wishing well ni Pinocchio. Actually, hindi ko alam kung wishing well talaga siya. Kaya lang kasi may mga coins sa loob, tas may mga nakita rin kaming bata na naglalagay ng coins. Kaya binigyan ko na rin si Alisa ng sign. Kasi di ba 3 wishes. So kada yet, kailangan mag-wish siya. Kaya nag-enjoy lang siya ihulog yung sign sa loob. Next naman, it's a small world. Isa to sa lagi kong sinasakyan tuwing pupunta ako dito sa Disneyland. Mabilis lang din kasi talaga ang pila dito. Sasakay kasi sa boat at iikot yung boat dito sa buong ride. Tuwan-tuwa dyan si Alisa sa mga nakikita niya kasi sobrang colorful lahat. May kita mo dyan yung iba-ibang manika na naka-costume ng traditional clothes ng iba't ibang bansa. Meron din ng mga Disney princess or Disney characters. Kaya for sure may enjoy to ng hindi lang mga bata, kundi pati mga kasama nilang adults. Pagkatapos niyan ay nandito na rin kami dito sa Donald Duck themed restaurant. Medyo mambon kasi kaya pumasok na kami sa loob. Nasa bungad lang to ng Disneyland kaya hindi masyadong marami ang tao. Ang maraming tao kasi yung mga nasa loob ng restaurant. Kaya naman dito na kami kumain. Pati desserts at foods dito sa Disneyland ang cute-cute din. Minsan din nakakapanghinayang kainin eh. Ayan, outfit check muna tayo dito sa CR. Malamig pa dito sa Japan kaya naka-long sleeves at jackets pa rin kami. After nyan ay nanood na rin kami ng night parade. Gumawa ako ng hiwalay na video nito. Makikita nyo nga dito kung gaano talaga nag-enjoy si Alisa. Bawat princess kasi may mga sari-sarili silang float. At sobrang gaganda talaga ng mga float nila. Si Ariel nga ang favorite nito ni Alisa. Kaya lang wala siya dito sa Disneyland. Siyempre nasa Disney siya. Pero tuwang-tuwa pa rin siya kasi ang gaganda talaga ng mga lights. Kita nyo naman kung paano siya nagsasasayaw, di ba? After nito, doon naman kami sa Pirates. Siyempre, nandun si Jack Sparrow. Doon naman, para talagang toong tao. Para rin siyang small world na nakasakay kayo sa isang boat at iniikot nyo ang buong story ni Jack Sparrow at ng Pirates. Madilim talaga sa loob, kaya dito, natahimik si Alisa. After nyan, nag-ikot-ikot na kami ni Alisa sa shops at bumili na rin ako ng souvenir. Ang binili ko ay si Beauty and the Beast mug. 9pm yung reserve bus namin pero nakasakay kami ng mas maaga. Kita yung fireworks habang maandar yung bus. Sobrang nag-enjoy talaga kami ni Alisa ngayong araw. At alam ko na maaalala niya at hindi niya makalimutan ang unang punta niya sa Disney. Salamat din sa mga friends na kasama ko. Mas na-enjoy namin ni Alisa kasi madami tayong pumunta. Nung pauwi, 1 oras lang ang biyahe namin. Siguro gabi na rin kasi at hindi na masyadong traffic.
Natulog lang kami ni Alisa buong biyahe ng bus. Yun lang. Thank you for watching. Bye!